para sa problem number 4, given tayo ng square column na 625 by 625 and reinforced siya ng 12 na bakal na 25 mm in diameter. So, yung effective cover niya is 63. So, para makuha mo yung spacing dito sa mga bakal, so, bali ito lang, total depth. Tapos, bawasan mo na ng dalawang 63. Then, i-divide mo siya kung ilan yung spacing. 1, 2, and 3. So, divided by 3 mo yun. So, bali makukuha mo na 166.33 yung spacing ng mga bakal. So, ngayon, sa problem kasi is hahanapin mo daw yung moment kapag yung load niya is asa 550 yung PN sa kilonewton. So ngayon, gawin muna natin dito is daan muna tayo sa balance condition para mapag-compare natin mamaya yung value ng force ng balance tsaka yung actual na given sa problem para mas mapadali yung assumption natin mamaya. So, ngayon, dito yung strain diagram. So, sa pagkuha ng C in balance condition, mag-ratio and proportion ka lang. So, C over yung 0.003, nakalimit yung strain sa concrete sa compression side is equal to 562. Ito yung effective depth. Bale, 625 minus 63. Ito ang 562. Minus C, ito yun, itong triangle na to, over to Fy over yung modulus of elasticity ng steel. So makukuha mo ngayon yung C balance, which is 330.59, and yung A balance na 281. So ngayon, andito yung diagram ng forces natin. So at balance condition, yung depth down ng neutral axis niya from the extreme compression fiber is asa 330.59 sa asa dito sa gitna niya. So naghati yung bakal. So bale ito dalawang layer. So bale dalawang layer dito compression, tapos dalawang layer din ng bakal sa may tension side. So andito yung FBD ng forces. Tapos ito, syempre ito yung compression block. Then yung force na pinaprovide ng concrete, which is denoted by CC. Ngayon, kunin na natin yung general equation para makuha yung PN. So bale ito, summation forces vertical lang siya. So bale PN plus T1 plus T2 is equal to CS1 plus CS2 plus CC. Transpose mo lang yung mga tension sa kabila para PN lang yung matira. So ngayon, mag-check ka na ng actual stresses mo sa balance condition. So bale to, stress mo sa T1, yung sa may AS1 to, 600 times D minus C over C. Ito yun, 562. So, makukuha mo ngayon is 420. Since sa balance condition ka kasi, Fs is equal to Fy. So, yung Fs or yung T1 mo dito, parang mag-equivalent lang din siya kasi sa Fy since balance condition. Ngayon, sa stress at T2, itong AS2, ito, 600, yung formula niya is 600, tapos yung distance niya from the extreme compression fiber, which is ito. So, value niya is 395.66 minus C over C, 118.10. Tapos CS1, the same process. Basta yung distances lang niya hanggang sa extreme compression fiber. Hindi, CS1 pala to. So, bali yung CS1 ito. Yung stress dito sa compression, yung steel dito. Di ba yung formula dun is 600 times C minus D prime over C. So, ito siya. Is equal to 485.66. So, nag-yield siya
So use FY which is 420. Tapos yung CS2, ganun lang din, same process, 600 times C minus ito, yung distance niya hanggang sa extreme compression fiber, das over C, 183.78. So, kompleto ka na-check mo na yung stresses mo ngayon. Alam mo na kung ano yung nag-yield at ano yung hindi. Ngayon, compute mo na yung forces. Ito pa pala, CC, yung 0.85 F prime sa AB. Ito siya. So, bali yung stress, hindi, force na to eh. Basta ito, itong CC. Yung sa compression, ito, bali yun. 4179.875. So, ngayon, compute na natin yung forces. So, ito lang, stress times yung area lang. So, yung AS1, dito siya sa may T1. So, bali FY kasi nag-yield siya. So, bali yung area nung 2, 4, 4 na 25 is equivalent siya sa 1963 mm squared times FY. So, 824.46. Nirekta ko na sa kilonewton. Then, AS2 times, since hindi nag-yield yung actual stress yung gagamitin. So, equivalent to 115.97. CS1 FY, nag-yield. So, yung answer niya is 824.46. CS2 times yung actual stress niya, since hindi nag-yield, 180.47. Then, yung CC, yung sa may concrete is 4179.875 kilonewton. So, yung PN ngayon, substitute mo lang ngayon ito, itong mga forces based dun sa given general equation, which is ito. So, substitute mo lang 180.47 plus 4179.875 minus 115.97. So, bale, ito yung magiging sagot ngayon. Yung PN mo at balance conditions equal to 4244.38 kilonewton. So ngayon, pag i-compare mo yung PN ng balance condition tsaka yung sa given sa problem, mapapansin mo na mas malaki yung PN sa balance condition. Yung explanation. So, ito kasi yung strain diagram nung sa balance condition. Tapos yung force na andito is 4244.38. Ngayon, sa given kasi sa given sa problem is yung kinahanap is yung corresponding moment kapag yung force is 550. Ngayon, syempre, kapag babawasan mo to ng force, syempre mas bababa yung 550 na force na given. Kapag babawasan mo kasi yung force dyan, liliit yung strain sa compression. Ngayon, kapag liliit yung strain dito sa compression, mapapansin natin na kapag habang lumiliit is yung depth dito sa may tension side is lumalaki. And so therefore, lalaki yung strain nung dito sa tension kapag liliit yung PN. So bale ganyan, from dito, liliitan mo yung force, liliit yung strain dyan, lalaki dito. So bale lalaki yung strain, magiging to. So ito, parang assumption na lang din na sa pagliit nung strain diagram niya strain niya dito sa compression is naging tension na yung isang pakal dito. Ito, naging tension na siya. So ngayon yung free body diagram ng forces is magiging ganito na. So bale tatlo na yung tension mo. So ngayon ito na drawing ulit yung itong figure para di tayo malito sa distances mamaya. So, ito na, mag-assumption ka na. So, yung mag-assumption
yung unang assumption ko is ito lang yung mag-yield itong T1. Ito. So, bali yung PN, yung general equation mo ng PN ngayon mag-iiba na from the balance condition. So, bali PN plus T1 plus T2 plus T3 na siya is equal to CS1 plus CC. Tapos transpose mo ulit para PN lang yung maiiwan dito. So, bali since yung assumption mo is AS1 lang yung mag-yield, so bali ito na yung equation mo na sunod. PN, which is a given sa problem, 550 times 10 raised to 3 is equal to 0.85 F prime si AB, which is yung CC plus A prime S times F prime S. F prime S, since inassume natin na di mo na mag-yield, ito lang. Itong AS1 lang yung mag-yield, so siya lang naka-FY. So, alam naman na natin yung process dito. So, mag-count ka lang dito. Substitute mo lang yung mga formula nila. In terms of C ka dito. Sa A, beta C, beta 1C. Tapos, ito naman, yung stress sa diba, sa compression is 600 minus C, times C minus D prime over C. O, siya to. In terms of C ka lang siya. Tapos, ito naman sa mga tension, diba, 600 minus yung distances hanggang sa extreme compression fiber minus C over C. Ito lang. Tapos, para magkasya sa calculum mo yan, dapat marunong kang i-simplify itong mga to para magkasya sa calculum mo. So, ito na yung simplified form niya. Ito, i-simplify mo lang to gaya nito. 0.85 times 28 times 0.85 times 625, ganun. Tapos yung value niya, lagyan mo na lang ng C after. Tapos gaya nito, 11,77,800. Nakuha lang din yan sa ito, 1963 times 600. So, simplify mo lang na maayos para magkasya sa calculum mo. So, ito na ngayon yung value ng C mo ngayon na nakuha mo. Based dun sa assumption mo na AS1 lang yung mag-yield. Ngayon, kapag chinek mo yung actual stresses, no, wag ko nang isa-isahin kasi alam naman na natin yung pagkuha dito. So, sa AS1, sa may T1, ito nakadenote lahat dito. Okay, ito. So, sa T1 daw is nag-yield. Then sa T2, nag-yield din. Tapos sa T3, hindi nag-yield. Sa compression, yung bakal sa compression is hindi nag-yield. So, ngayon, mali yung assumption natin. Kasi yung sa assumption natin is yung AS1 lang dapat ang mag-yield. Nag-yield pati yung AS2 dito sa may tension 2. So, mali. Assumption is wrong. Since AS1 is not the only one that is yielding. So, ngayon, mag-recompute ka ng mag-set ka ng other assumption mo. So, ito yung second assumption natin ngayon. Yung second assumption is mag-yield na yung AS1 and AS2. Ngayon, ito na, yung general equation mo, palitan mo lang dito yung AS2. Di ba yung sa una kanina, yung AS2 is hindi siya nag-yield. Kaya nakakuan pa tayo dun. In terms of C pa tayo sa may AS2. Pero ngayon, since nag-yield, yung inassume natin mag-yield siya, bali AS2 FY na to. Bali yung area ng bakal dito times yung FY lang, yung 420. 420 kasi yung given FY. So ito, same procedure lang ulit. Then para magkasya sa calculum mo, simplify mo lang. Then ngayon, makakakuha ka na ng new value mo ng C. Ngayon, mag-check ka na ulit ng stresses. Tapos, same procedure. I-check mo kung tama ba yung assumption mo. So, yung AS1 or yung sa may T1, nag-yield. Okay siya. Sa AS2, T2 nag-yield. Okay din siya. Pero sa T3, nag-yield na naman. Then sa CS1, okay ito, does not yield. Pero ito yung problema sa may T3.
Kasi yung assumption natin is AS1 and AS2 lang yung dapat mag-yield. And nag-yield pati yung T3. So, bale, mali na naman yung assumption natin dito. Yung value ng C mo ngayon is hindi pa ito. So, bale, mag-recompute ka pa. So, ito, yung last assumption na natin. So, ito na. Assumption mo lang na yung ito. Mag-recompute. Tapos, yung assumption mo na all tension rebars will yield. So, ulitin mo lang to yung mga equation dito. Kaso nga lang, yung in terms of C na lang dito is ito, yung 0.85C sa may CC. Then, ito din sa may compression side. Kasi yung mga lahat ng rebars, since inassume mo na mag-yield na sila, diretso times Fy na lang yan. Times Fy, times Fy, times Fy. So, after nun, ito na. Makakakuha ka na ngayon ng value ng C na naman. Tapos, check mo na naman yung actual stresses. Ito, yung T3 na lang yung T3 tsaka yung CS1 na lang chinek ko dito. Since yung value kasi ng kwan dito magkalapit lang, 127 and 129. Sa magkalapit lang yan, ang lalaki pa ng value nila sa T1 and T2. So, matik kapag yung value ng stresses dito sa T1 and T2, gamit ang 127 na C is matik mag-yield na rin yun. So, isang T3 na lang. So, sakto. As a 483.45 siya, which is greater sa Fy, nag-yield. Then, dito sa CS1 naman, hindi siya nag-yield. So, tama yung assumption natin. So, ito na yung true value mo ng C and A. So, ngayon, may value ka na. Pwede mo nang isolve yung E. Mag-summation moment ka lang dun sa may tension 1 is equal to 0. 500 times E plus yung 249.5. Saan nakuha itong 249.5? Dito lang. Since dito ka kasi nag-reference sa may tension dito sa una. Alam mo na din yung distance dito, 166.33. Plus dito, yung center. Yung geometric centroid kasi niya, tas plastic centroid, iisa. So ito, di ba? Ito yung kwan mo, hanggang dito, hanggang sa gitna. So, bali 166.33, i-plus mo yung half nito, 166.33. Yun ang sa center. Mag-plus E ka lang dito. Mag-plus E ka lang. Kasi since sa eccentrically loaded tayo, hindi siya concentric. So, dapat may distance ka na away from sa centroid para magkaroon ng moment, di ba? Tapos, yun na yun. Plus, summation ng moment. Forces. So, dito yung mga forces pala. Kinonvert ko na. Kilonewton. Kinonvert ko na yung kilonewton. So, ito. Moment mo lang. Yung moment arm ng T2, wala na yung T1. Wala na to. Since doon tayo nag-moment, kakancel na yan. So, for 1.44, moment arm niya 166.33 plus 412.44 times 332.66 minus itong sign convention na naman natin yan. Ito, yung direction lang din. Dito na tayo nag-moment. Lahat ng downward, yung ikot niya is positive. Ito. Tapos itong itong tension pa. Tension, downward lang mga yan. So, yung ikot niya papunta sa reference point is positive. Kaya, positive tong mga to. Positive. So, yung compression, siyempre kabaliktaran. Negative na yan. Baliktad yung ikot eh. So, bale yun. Ito. Tapos, 5. Negative 593.43. Tapos, moment arm. D minus D prime. Then, yung CC. Then, moment arm niya is 562. Minus A over 2 is equal to 0. So, yung eccentricity mo na ngayon is 1398. Naka-mm pa to. So, pwede natin kunin yung MN. Alam naman natin ang formula na for MN is force times distance. Kasi
yung mga answer dun is kilonewton per meter or newton per millimeter, ganun. So, bale, Mn is equal to yung 550 lang times yung eccentricity, convert ko na to meters, 1.398 meters. So, makukuha mo na to ngayon. Itong final answer na moment, yung moment mo ngayon is 768.9 kilonewton per meter.